Sa videong ito, matutunan mo kung paano baguhin ang iyong buhay at kung paano kamtin ang iyong pangarap. Alam kong minsan hindi ka naniniwala sa kakayahan mo. Pero totoo ang sinabi ko, makakaya mong kamtin ang pangarap mo. Ang dami mong makikitang tao na nagtatagumpay. Kahit nanggaling sila sa kahirapan, kahit mahirap pa sila sa'yo. But they managed to change their life for the better. Hindi dahil sinabi kong malaki ang posibilidad na magbago ang iyong buhay, ay madali lang gawin yon. Napakahirap umpisahan ang pagbabago. Maraming beses na akong gumawa ng mga pagbabago sa aking buhay. Hindi ko na nga mabilang eh. At kung binabago ko man ang aking pananaw at ang aking trabaho, paulit-ulit kong natutunan to. Upang totoong magbago ang aking buhay, kailangan ko munang baguhin ang sarili ko. At yan ang pinakamahirap gawin sa lahat, ang baguhin ang sarili mo. Mahirap man gawin, pero may 10 hakbang ako na ipapaalam sa'yo upang mabago mo rin ang iyong buhay. Ipangako mo lang sa sarili mo na gagawin mo ito ngayon din at huwag kang maghintay na may gagawa nito para sa'yo kasi wala kang mapapala sa kakahintay. Number 1, magpasya kang baguhin ang sarili mo. Hindi kasi pwedeng nasa isip lang. Dapat desisyonan mo na baguhin mo na ang buhay mo. Ulitin ko, ito ang pinakamahirap sa lahat ng mga hakbang. Madaling magsabi na babaguhin ko na ang aking sarili. Pero mahirap magpasya kung kailan mo sisimulan. Noong mga nagdaang taon, ang dami kong kakilala na nagsasabing gusto nilang magbago ang buhay nila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyari. Bakit ganon? Isa lang ang sagot ko. Napakahirap. Sobrang hirap. In fact, changing your life may be the most challenging and uncomfortable thing you ever do. Nakakatakot magbago sa umpisa. Kasi sa oras na magbago ka, lalayuan ka ng mga kaibigan mo, ng mga kamag-anak mo. Ang mas malala pa, mismong pamilya mo ang lalayo sa'yo. You may need to let go of friendships you've had for years to create space for new ones. O siguro oras na para baguhin mo ang iyong trabaho. Ang dami mo pang kailangang baguhin sa buhay. In other words, changing your life means making some tough decisions. Gaano mo ba kagusto ang baguhin ng iyong buhay? Ano ba ang dapat mong gawin? Ano ba ang dapat mong isuko para matupad mo ang pagbabagong hinahangad mo? Sa oras na magpasya ka ng humakbang tungo sa pagbabago, diyan mo lang malalaman na ang mga bagay na inaakala mong mahirap ay unti-unting nagiging madali na para sa'yo. Number 2, embrace discomfort. Sigurado akong yayanig ang buhay mo kung aalis ka na sa iyong comfort zone. If you want to learn how to change your life completely, be prepared to embrace discomfort. The very essence of growth is to move beyond what you have experienced before. You have to break new ground. Magbabago lang ang buhay mo kung talagang committed ka sa iyong pangarap. Get into the habit of stepping out of your comfort zone at every opportunity. Number 3, alamin mo kung bakit gusto mong baguhin ang buhay mo. Hindi pwedeng magpasya kang baguhin ang buhay mo dahil trip-trip lang to. Hindi pwedeng ganun ang iyong mindset. Dapat alam mo kung ano ang hindi mo gusto sa buhay mo ngayon upang malayuan mo ng mga bagay na yon, upang madiskubre mo kung ano ang gusto mo sa buhay. Write down the aspects of your life that you don't like. Ayaw mo ba ang trabaho mo ngayon? Ayaw mo ba sa tinitirhan mo ngayon? Ano ba ang nakakapagpabagabag sa'yo? May mga habits ka bang dapat baguhin? May mga pangyayari bang dapat mong lampasan? Kung may nakikita ka mang kamalian sa buhay mo ngayon, huwag kang manatili sa ganyang sitwasyon. Huwag mong hayaan na sipsipin ka ng negatibong sitwasyon. Isulat mo lahat ng ayaw mo sa iyong buhay ngayon at gawin mo kung ano ang nararapat. Number 4, gawin mo kung anong pagbabago ang gusto mo sa buhay. Oras na para maging creative. Buksan mo ang iyong isipan. How do you want to transform your life? Gusto mo bang magnegosyo? Gusto mo bang lumipat ng tirahan? Gusto mo ba ng ibang trabaho? Gusto mo bang mag-travel? Gusto mo bang makipagkaibigan sa mga taong positibo? Gusto mo ba ng bagong gawain? Gusto mo bang makalimot sa masakit mong nakaraan? Gusto mo bang maina-actionan ka agad? Gusto mo bang maging confident? Gusto mo ba ng panibagong morning routine? Alam ko na may gusto kang baguhin sa buhay na hindi ko nabanggit. Kahit ano man ang nasa isip mo ngayon, as soon as you think of an idea, there may be a voice in your head that tells you all the reasons why your idea is stupid, unrealistic, or will never work. Totoo naman, kapag kasi nag-iisip tayong gumawa ng positibo sa buhay, kakalabanin tayo ng ating isipan. But please don't listen to that voice. That voice is afraid of change. Tandaan mo to palagi. Anything is possible. Kahit sino ka man,
kahit ano man ang nagawa mo noon, kahit saan ka man nagmula, pwedeng-pwede kang magbago. You can always become a better version of yourself. Number 5, alamin mo kung ano ba ang pumipigil sa'yo. Minsan hindi ano, kundi sino. Hindi lang naman bagay ang pumipigil sa atin. Minsan din kasi ang mga taong kakilala natin. Ang mas malala, yung mga malalapit sa atin. Kung ano man yan, o kung sino man yang humahadlang sa'yo, huwag kang magpapatalo. Tanungin nga kita, may mga tao bang humahadlang sa mga kagustuhan mo? O minsan ba'y ikaw ang humahadlang sa sarili mo? Do you procrastinate? Are you addicted to sugar, alcohol, social media, pornography, or gaming? Do you beat yourself up with negative self-talk? May mga negatibo bang tao na pinapahina ang loob mo? Kung hindi mo alam kung ano ang mga humahadlang sa'yo, mahihirapan kang makatawid. Kailangan mong magpatulong sa mapagkakatiwalaan mong kaibigan o sa pamilya mo. Kailangan mo kasing malaman kung ano ang sagabal sa buhay mo para madali mong maiwasan. Dapat alam mo kung saan ang hukay bago ka mahulog. Kung alam mo kung anong mahadlang sa'yo, syempre huwag ka nang manatili doon. Number 6, habaan mo ang iyong pasensya. Kung gusto mo talagang magbago ang buhay mo, napaka-importanting malaman mo na dadaan ka pa sa mahabang proseso. Hindi ito mangyayari lahat sa isang beses lang, sa isang tulugan lang. Tandaan mo to, kung gusto mong magbago ang lahat sa isang kilos lang, mapapagod ka lang. Mapapagod ka sa kakapanood sa mga bagay na imposibleng gawin. Imposible kasing magagawa mo lahat sa isang galaw lang. This is not a magic trick. Life is real. So conquer one thing at a time. Kaya gawin mo to. Mag-focus ka muna sa isang bagay. Mamuhay ka ng paisa-isang araw lang. At sigurado akong unti-unti mong magagawa yan lahat. Magagawa mo yan kung may positibong habit ka. Dapat habit mong mag-ehersisyo. Gumagaan kasi ang iyong pakiramdam. At gagaan rin ang iyong isipan. Makakapag-isip ka ng maayos. Exercise is a keystone habit that triggers widespread change. Another example of a positive habit is practicing gratitude. If you keep a daily gratitude journal, it can increase your sense of well-being, improve your sleep, help lower symptoms of physical pain, and improve your willingness to accept change. Number 7, magtakda ka ng layunin. Kung gusto mo talagang magtagumpay sa buhay, dapat may realistikong layunin ka. Ano ba ang layunin mo sa buhay? Kailan mo ba ito umpisahan? Kailan mo ba ito tatapusin? Dapat may finish line sa layunin mo para malaman mong nakamit mo na ba yon. Ulitin ko ng isa pa. Dapat realistic ang layunin mo. Hindi pwedeng sobrang imposible ng layunin mo na umabot sa puntong madidismaya ka lang. Set a realistic goal that will help you change your life in the way you want most. Set a deadline to motivate yourself to achieve your goal. Halimbawa, gusto mong magnegosyo. Dapat alam mo kung anong klaseng negosyo ang itatayo mo. Dapat alam mo rin kung magkano ang iyong puhunan. Dapat committed ka rin sa layunin na yan. Hindi pwedeng magtayo ka ng negosyo para may maipakita ka lang sa iba. Dapat gawin mo to para sa kinabukasan mo. Treat your goal like a compass. If you lose your way, keep returning to your goal to stay on track and change your life. Number 8, maghanda ka sa mga di inaasahang pangyayari. Kapag lumabas ka na sa iyong comfort zone, maraming pagsubok ang masasalubong mo. Dapat handa ka na sa lahat. Sabi ng spiritual teacher na si Deepak Chopra, all great changes are preceded by chaos. To put it another way, you may get stressed and tired of trying all the time. May palagi kang maririnig na negatibong boses dyan sa ulo mo. Hindi na ako magbabago. Sa susunod ko na lang gawin to. Hindi ko to kaya. Walang kwentang buhay to. At marami pang iba. Minsan hindi lang basta mga boses lang. Minsan totoong tao sila na pipigil sa'yo. Ayaw kasi nilang magbago ka, tapos maiwan sila sa buhay na nakasanayan ninyo. There are tough times ahead. So if you really want to change your life for the better, prepare for the storms before they hit you. Para ma-motivate ka pa lalo sa buhay, sumama ka lang sa mga taong ka-same mindset mo. This way, you can access additional support when you need it. You could also create a vision board to remind you of what you're working towards. May vision board din ako sa kwarto ko. Ito yung mga ginupit na mga larawan. Larawan ng mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. At unti-unti na yung nangyari. Isa kasi itong paalala na may gagawin ka pang mahalaga sa buhay mo. You can also remove things that lead to bad behaviors to stop yourself from slipping into bad habits. Halimbawa, kung gusto mong pumayat, itapon mo na mga pagkain nagpapataba sa'yo. Although no tactic can replace your inner motivation and drive, you can help your future self to ride out the storms until clarity and motivation return. Number 9,
hindi ka nag-iisa. Minsan kasi may mga araw na gusto nating mapag-isa sa buhay. Pero kung may mapagkakatiwalaan naman tayo, pwede naman tayong humingi ng tulong sa kanila. Hindi pwedeng mag-isa lang tayo kung alam nating hindi na natin kaya. Lalong-lalo na kung may negosyo tayong malaki. Kailangan natin ng empleyado. Kailangan natin ng katulong. You know, no one does anything great alone. When learning how to change your life for the better, don't forget that you need other support. You also need to manage people who actively hold you back or discourage you from changing your life. Pero sa oras na may magsasabi sa'yo na huwag mong ituloy ang pangarap mo, tanggalin mo sila kagad sa listahan ng mga taong mapagkakatiwalaan mo. Many people instinctively won't like it when you start to make changes in your life. But it doesn't mean they're bad people. Remember, change is scary, uncomfortable, and unnerving. But if you still want to transform your life, you may need to protect yourself from people who consciously try to pull you back into your old self. As a result, changing your life can often mean changing your friends. Dapat lang napalitan mo mga kaibigan mo. Kung mga kaibigan mo ay mga manok, pumuputa ka rin. Kung mga kaibigan mo ay mga agila, mataas rin ang lili pa rin mo. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Whatever you do, don't forget that the people you spend time with have enormous influence over your life. So act accordingly. Number 10, dapat patuluyan ang iyong pagbabago. May iba kasi na gustong magbago sa isang taon lang, tapos babalik na ulit sa dati. Prangkahan lang tayo. Kung ang iniisip mo ay magbabago ka lang ng isang buwan o isang taon, wala kang mapapala sa ganyang mindset. Wala pa rin mangyayari sa buhay mo. Dapat patuluyan na hanggang wakas ng iyong buhay. Bawat araw ay may magagawa kang panibagong bagay. Don't underestimate what you can do every day. Buksan mo yung isipan. Strap yourself in for the long haul and be patient. Mag-focus ka lang sa proseso. Huwag kang mag-focus sa resulta upang hindi ka mawala sa tamang daan. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong umakyat sa bundok, pero ang iniisip mo lang ay kung ano ang nasa itaas, siguradong mahuhulog ka. Mag-focus ka lang sa kinakapitan mo. Mag-focus ka sa iyong lakas. Mag-focus ka sa iyong dinadaanan. Mag-focus ka sa pag-akyat. Malalaman mo rin ang kagandahan sa itaas kung maabot mo na yon. Just take one step at a time and you'll get there in the end. Learning how to change your life for the better is relatively simple. However, actually changing your life and changing yourself is much more challenging. Uulitin ko, kung gusto mong magbago ang iyong buhay, tandaan mo ang 10 hakbang na ito. Number 1, magpasya kang baguhin ang iyong buhay kahit mahirap man yon. Number 2, tanggapin mo ang posibleng mangyari kung lalabas ka na sa iyong comfort zone. Number 3, alamin mo kung bakit gusto mong baguhin ang iyong buhay. Number 4, gawin mo ang pagbabago na gusto mong mangyari. Number 5, alamin mo kung ano o sino ang pumipigil sa'yo. Number 6, baguhin mo ang iyong habit at habaan mo ang iyong pasensya. Number 7, magtakda ka ng kapani-paniwalang layunin. Number 8, maghanda ka sa mga di inaasahang pangyayari. Number 9, humingi ka ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan mo dahil hindi ka nag-iisa sa laban ng iyong buhay. Number 10, dapat patuluyan ang iyong pagbabago. Hindi pwedeng sa ngayon lang. At tandaan mo to, huwag kang maghintay sa tamang pagkakataon para gawin ang lahat ng to. Dahil ngayon na mismo ang tamang pagkakataon para gawin to. Kung hindi mo gagawin ngayon, sinasayang mo lang ang iyong panahon.